Dahil maganda yung kalsada rito, nakakatakot yung mga nakasingle, talagang bumaparurot. Ako yung naninervyos. Tulad ng nakasalubong kong dalawa nagkakarera, isang raider tsaka isang ano ba yun, sniper. Grabe. O minsan pag nasa motor ka, yung ego bawas-bawasan natin. Minsan kasi yung ibang nagmumotor ayaw na overtaken. O parehong 150cc hanggang sa maisagad nyo yung motor, hindi naman kayo magkakalayo magkakadisgrasyahan na lang. Kakatakot. Maano ba kung ma-overtaken ka? Buhay mo naman ang nakataya doon. Kaya mo sila. Basta okay na yung 50, 40, 60. Yeah, welcome po sa aming lalawigan. Bumili lang ako ng pataba. Papatabaan na namin ang palaya. Yung trek, may dala akong gawin mong dalawa. Dalawa yan, para maraming Maraming nanunusok. Kaya tayo may chat trek. Wala si Saldi, na-dengue pala si yung bunso niya. So yung dengue, ingat po tayo sa mga bata. Yung gagawin namin tigalawa para mas marami. Tatlo lang nakuha ko sa bahay. Tapos bumili pa ako ng isang super net. Marami, baka walang matira. Nakapanahon yung nanunusok ngayon. Sa maganda trek, sa palagay mo, sa mahogany? Sa may mahogany. Oo, sige. Silong sila pag mainit. Oo, sige. Wow. Sunny side up. May katambal na tuyo sa nyo. Tuyo. Kaya anong ulam natin tanghali yan? Sinigang na babi. Sinigang na babi. So meron naman po tayo natutunan. Dati kasi ang sabi ko, mas mainam mag-spray sa hapon, sa gabi. Tapos kasi yung gabi na yon, nandun yung mga maninira, yung uod. Pero yung putakti na yan, kalimitan atake niyan sa umaga. Tapos pag mainit na, sisilong sila. Sa hapon uli bibira. So depende po. Pero para sa akin, mas mainam po mag-spray ng hapon o gabi, yung padilim na. Kasi iwasan po natin sa umaga, kasi yung bubuyog sa umaga po ang yung po nagpo-pollinate ng bulaklak natin para magtuloy yung bunga. Yung mga bubuyog, yan po yung iiwasan nating sprayan sa umaga, kasi sa umaga sila nagpo-pollinate. Siguro hanggang alas 9, alas 8, alas 9 ng maga. Yan, kagaya ng ganyang oras, andyan yan. Kaya lang ngayon wala akong napapansing masyadong bubuyog. Dati marami na yan, ganyang oras, alas 7, alas 8. So yun po ang iiwasan natin, yung mag-spray ng umaga hanggat maaari. Pwede naman, kaya lang wag pong madalas, kasi na itataboy natin sila. Mas mainam yung sa hapon or gabi. Maraming bungang bago pa lang natutusok na. Bago siguro matapos tong February,
maghahalaw tayo ng mga punong bungang puno kagaya niyan. Ano ba tayo ngayon? 24 katapusan. Hahalaw tayo niyan. Yan mga unang bunga, mga punggok maiksi. Dalawa, tatlo. Bali, ang gamit po niyan pag marami nang nakadikit, i-spray lang po ulit natin para lumagkit siya. Ayan puro ganyan tusok. Hindi na niya kuhang lumaki. Ngayon bagsak ang presyo ng ampalaya, mababa. Ayan tayo, tuyo at itlog. Gaya nung dati trek, ano, 7.5 kilo. Buhos na namin pataba tsaka papatubigan. Pwede rin 8 kilo. 8. Oo, 8. Para walang sobrang maraming sobra. Pare, bubukas natin ito kalahati nito. 20% na phosphorus po tayo. Tapos sa susunod siguro pwede natin dagdagan yung potassium. Yan, 20% phosphorus, 16% yung nitrogen. Dahil maliliit pa yung bunga natin, yung mga ampalaya, sa susunod pag malalaki na, tsaka natin dagdagan yung potassium. Timpang mo pare ng 25 yen. Itong hose namin na to, naka-fix to sa gilid hanggang doon sa gawing gitna, kalagitnaan. Kaya naman yan, hindi siya nagagalaw kaya wala pang butas hanggang ngayon. Kaysa doon sa laging itinutupi, palipat-lipat. Yun ang nagiging cause ng pagbutas ng mga hose. So update dito sa kinukuha kong na arkila ko. Meron kasing nakatanim na palay doon, di pa nila kinukuha. So pagka na harvest, saka ako pupuntahan yung may-ari. Tama-tama lang siguro kasi usapan namin katapusan ng February. Saka kami magbabayaran. Update ko po kayo pagka natuloy, sana matuloy. Yan. Yung kabila na yun, tatalungan namin yun. Isang halos, siguro nasa 1 hektara din yung mahigit. Tapos itong mataas na to,
Kung meron tayong pondo, babalagan namin lahat yan. Kung makakakuha tayo ng pondo rito sa Ampalaya ng pamuhunan. Meron pa palang pataba ito eh. Mga butas. Guys, madalang yung bunga. Mabibilang mo yung bunga ngayon. Hindi katulad dati, maraming magbunga yung mistisa. Ngayon, nalaan. Siguro mukhang sa taas magbubunga pare. Dito sa dingding halos madalang. Pero napapansin ko sa taas pare, may mga ano na. Bogart! Dini! Minum ka ng tubig! Tubig, water, danom! Nini, Bogart! Bogart! Nini! At taba lang Bogart, pare! Yun eh, kabilis lumaki pare! Ay, meron rin silang lalagyan ng tubig pare. Turuan ng King Raymond din kakanya niyang kain na. Yung asbuk na pare. Rimonding na. Luwan-luwan ng gamot ko. Anong pangalan ng isa pare? Muwana. Si Moana ne. Wait ta. Kaya Saldi. Marimar. Marimar. Tas ito si ano, Bogart. hindi yung isa, yung nanay nila. Ano pangalan ta? Yamanda. Amanda. Ilang pangalan ah. Bilang namatay si Pulgoso. Malaki na rin. Kapatid pa rin ni Bogart yun eh. Naday kay Bogart eh. Naagawan ng daddy. Yun, namatay. Namatay. Matakawas si Bogart. Nakakadede. Nakakadede. Naday yung isa. Kalaki niya na ngayon pare oh. Bogart. Ito. Ito, bilis. Ang ganyan pare may nasa 3,000 yan. Ito. Oo. Mahal na pala yung kambing ngayon eh. Ay Bogart, kaya ni ka minom kilibutan. Di ni ka minom sa gitna. Huwag kang inom sa gilid. Uminom ka na kasi. Huwag ka nang maya. Kagalit yung lolo mo. Uminom ka na doon. Doon. May muaya na siguro. Natakot pa rin, tumaas yung balahibo sa batok. Ano? Pare, saan mo nahugot yung tiga pataba mo na ito? Tiga...
Mabilis magpataba. Oh, mukhang tiga Taiwan to ah. Yan, get well po. Get well soon po pala kay ano. Sa anak ni Paris Saldi na confine po kagabi. Yan, get well soon, busog. Magaling ka. Let's go, go! Inom muna tayong tubig. Water, tubig. Madalang pa lang yung ganyang kalaki. Bungang puno. Ano nga pare? Madalang pa lang yan. Hindi ni pare parang walang konti lang yung susong na eh. Oo, dyan. Mga dulok ng tao. Ano yung pare, nag-ubos yung ilalim. Buti nakagamot Mga natin. pare manus ko. Ano? Oo. Mukhang di na pinapansin yung gamot natin na ano. Palit na tayo ba? Ano natin ngayon, sinigang lababo. Sinigang sagad. Ito na kanina eh. Yan tayo. Asa daw ah. Parang mahal ang okra nyo ah. Mahal yata. Walang piraso. Ah, walo ba yan? Pare, kuha. Ito yung isang major na dahilan kung bakit karamihan ng ampalaya farmer dito sa amin ay nagre-renta ng lupa. Kasi gusto nila yung ano, yung hindi pa natamnan. Ito napansin ko dito sa ampalaya namin. Pang ilan na namin ampalaya to? Pangatlo, pang-apat. Buto, grafted, buto. Parang napansin ko mahina na siya sa ampalaya. Kasi ayan oh. Isang mapapansin natin pagka inulit natin yung pagtanim ng ampalaya, although nilipat namin ng tudling, dati dito kami nakatanim sa gitna, nilipat namin doon sa kabila, ganun pa rin, napansin ko parang mahina na. Yun ang ano yun ang dahilan kung bakit karamihan hindi nag-uulit ng buto. Grafted pwede, ang balita ko pwede daw yung grafted 2 ulit, yung same spot yung dating pinagtamnan. Pero ito dahil siguro nandyan din yung ugat, yung ano, yung lupa, kasi nahalo namin yan, parang nandyan pa rin yung ano, yung pinaganohan ng ampalaya. So palagi ko sa susunod kasi balak namin lagyan ulit ng grafted dyan siguro ibang gulay na lang, parang mahina na siya sa ampalaya.
Pero tingnan pa rin natin pagdating sa pag nag 2 months yan o 50 days hanggang 60 days, kung magbubunga siya maayos sa taas, pwede pa. Pero pag hindi, mahina yung bunga, mapalit tayo ng tanim dito. Baka talong na lang o ibang gulay, sitaw o patola. Dito ang maganda, basal. Yan, di pa natamnan. Yan ang gustong gusto ng ampalaya. Kaya gustong gusto ko makuha to. Itong pagpasok ng March guys, babalitaan ko kayo kung matutuloy. Kasi pagka inulit natin yung ampalaya sa pinagtamnan, tutubo siya. Maganda yung ano niya. Kaya lang pagdating sa ganyang edad, yung malapit o yung namumunga na siya, karamihan namamatay o nagkakasakit. So yan po yung napansin ko. Pero sana hindi naman, sana mamunga pa rin siya ng maayos sa taas. Maganda pa naman sa taas pero mapapansin nyo sa ilalim nagkasakit na siya. Naagapan lang namin, kaya ganyan ang itsura niya So kailangan natin ng bagong tatamnan. Dito pwede pa naman kaya lang hindi na ampalaya, ibang gulay. Kaya kung tutuloy-tuloy, iririnyo ko pa rin to para sa ibang gulay. Yan puro tusok. Ang gamit namin dito, Bendex. Dati isang spray lang, wala na. Ngayon parang nag-immune na sila, kailangan natin magpalit ng gamot. Wala tayong papakinabangan pagka puro ganyan. Hindi sila lalaki. Binabase ko rin sa panahon o kung kikita tayo o hindi. Pag kasi isang beses dalawang beses na hindi tayo kumita, magpapalit kami ng tanim. Kagaya nung mga una naming tanim, kumikita ako sa okra, sa talong. Pero yung bandang huli lugi. 2 beses tinigilan namin, so nag-ship kami sa ampalaya. Ngayon kumita naman tayo dito, kaya lang itong huli parang medyo humihina na naman. So magpapalit tayo ulit ng talong, okra, talong, or yung ano kasi yung upo tsaka yung patola, okay naman siya, kaya lang bihirang tumaas ang presyo. Matigas na yung 15, 20. Di kagaya ng ampalaya, nag-100 talaga per kilo niyan. Yung upo hanggang doon lang siya, 25, pinakamataas 30. So mas malaki yung chance natin dito. Yung talong, mas okay pa yung talong kasi mahaba ang buhay niya. Tsaka nag-100 din yan, 80 per kilo hanggang 100. So malaki yung chance natin doon. Kaya sana dito tuloy yung plano natin. So bukas ito naman kay Saldi ang papatabaan natin. Hindi lang kinaya kasi masyadong tuyo yung lupa. Ayan kailan lang kami nagpatubig yan, tuyo na naman. Sobrang lakas ng hangin, tapos mainit. Bukas maghapon kaya yung kay Saldi. Tapos 2 kabang pataba lang naman yan. Ayan, tuyo na rin namumuti. Kala ko nga kanina mayayari naming maaga to. Sabi ko papasadahan sana namin to, hindi kaya. Dito baka abutin kami ng paglubog ng araw. 2 pa Ay, mataas pa yung araw sakto siguro paglubog, kagaya nung nakaraang patubig natin. Ay guys, pauwi na ako. Pasensya na kayo kung medyo malungkot ang Gym Squad. Medyo matamlay ang vlog natin ngayon kasi napapansin nila yung tanim natin, hindi maganda yung kondisyon dahil sa panahon. Ayan, kung mapapansin nyo, ang lakas ng hangin, bugbog na bugbog sila.
Tapos malamig yung simoy ng hangin, kaya maraming maninira. Mapapansin nyo, matamlay sila, pati ako. Di ba? Hindi maganda pero sana gumanda pa rin, hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa pagka ganyan. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Kita-kita tayo bukas. At shoutout sa mga OFW yung kababayan natin dyan sa Taiwan. Yan, marami nagtatanong ba't daw hindi na ako nagsasaichen. Saichen po ang ibig sabihin sa Mandarin goodbye. Yan, saichen. So yan, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Kita-kita tayo bukas. Saichen.